Ang kwento ni Tomby. Noong una ay dayo lang kami sa lugar. Pero hindi nagtagal. Ang inaakala naming bakasyon, humantong sa panghabang buhay na paninirahan doon. Kakamatay pa lang ni Lola. Kaya kailangan ng kasama ni Lolo. 70 anyos na si Lolo Mario ng mga panahong iyon. Pero hindi tulad ng ibang matatanda. Malakas at matipuno pa din ang katawan nito. Ang bahay ni Lolo ay sementado. Iba sa nakagawi ang mga bahay sa probinsya na kubo at gawa sa kawayan. Dahil matagal kaming maninirahan sa lugar, iniwan muna ako ni mama at papa. Luluwas muna sila sa lungsod para madala ang lahat ng gamit namin mula sa dating tahanan. Maraming pagkakaiba ang buhay lungsod at probinsya. Lalo na't 10 taon pa lang ako na mga sandaling yon. Masyadong tahimik dito. Hindi tulad sa kinalakihan ko na maingay. Konti lang din ang mga kabayan. Magkakalayo pa ito. Bukod dito, malayo din ang pamilihan at paaralan. Pero sa lahat ng mga napansin kong kakaiba, may isang nakagawian ang mga tao na pinagtatakan ko. Kaloy, umuwi ka na! Wika ni Lolo Mario. Kami lang ang kasalukuyang magkasama ng mga panahong yun. Ilang araw pa ang biyahe nila Papa mula sa lungsod dahil talagang may kalayuan ang lugar. Nakapamewang na si Lolo. Nakatingin ito sa akin habang ako na may nagmamadali ng umuwi dahil sa sigaw ni Lolo. Kaagad naman akong pumasok ng tahanan. Pero bago tuluyang ikandado ang pinto, nagmasid muna si Lolo Mario sa paligid. Maliwanag pa naman, pero palubog na ang araw ng mga oras na yon. Maaga pa naman pero nagsasara na ng bahay ang mga tao sa lugar. Tumulong na rin ako sa pagsasara ng bintana. Tinakpan namin ito ng makapal na kurtina. Tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, hindi kami nagbubukas ng ilaw. Palagi kaming nangangapa sa dilim. Pero paglagpas ng ganong oras, nagsisindi na si Lolo ng ilaw, pati na rin ng telebisyon. Palagi naming ginagawa yon, pero hindi ko pa rin alam ang dahilan. Hindi lang naman kami ang gumagawa nito, pati na rin ang mga kapitbahay ni Lolo. Kaya isang araw, hindi ko na napigilang magtanong. Lo, bakit palaging ganito dito sa baryo natin? Sobrang tahimik po kapag ganitong oras. Hindi po ba tayo pwedeng magsindi ng ilaw? Tanong ko sa kanya. Si Lolo ng mga oras na yon, naglalagay ito ng asin sa pintuan at bintana ng tahanan. Sasagutin kita mamaya po. Sa ngayon, mas mabuting huwag ka munang magingay. Mamaya na ako magpapaliwanag. Basta sa oras na to, tahimik lang muna tayo. Maliwanag ba? Tugon ni Lolo Mario. Makikita sa mukha nito ang takot. Hindi ko malaman ang nararamdaman ko ng gabing yon. Palagi naman namin itong ginagawa simula nang dumating ako sa lugar. Pero iba ang pakiramdam ko sa paligid.
Kagaya ng lagi naming ginagawa, nakaupo lang kami ni Lolo sa sahig, nakasandal sa malambot na sofa. Nakadilat ang mga mata ko sa kadiliman habang nakikiramdam. Inikot ko ang mga mata pero wala naman akong maaninag na kahit ano. Sumenya si Lolo sa akin na manahimik. Ilang gabi na namin itong ginagawa pero may kakaiba ng gabing yon. Noong nakaraang gabi, huni lamang ng kuliglig at tahol ng aso ang naririnig ko. Pero ngayon, merong mga yabag na tila tumatakbong kabayo sa hindi kalayuan. Umaalulong ang mga aso, kaya lalo kong dumikit kay Lolo at napayakap sa braso. Takot na takot ako. Ngayon lamang ako nakarinig ng ganitong tunog. Gayong wala namang kabayo sa probinsya ni Lolo. Maya-maya pa, lalo pang lumakas ang tunog ng yabag ng tumatakbong kabayo. Papalapit ito ng papalapit sa bahay ni Lolo. Nagulat din ito dahil narinig niyang tila papaikot ito sa tahanan. Dahil sa takot, hinigpitan pa niya lalo ang paghahawak sa itak. Sinuotan naman niya ako ng rosaryo. Apo, huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Huwag mong hahayaang marinig tayo ng mga nilalang na yan. Bulong ni Lolo Mario. Tumango lang ako. Kahit pinagpapawisan at nanginginig na ako sa takot. Pero mas lalo kong kinilabutan nang bigla kaming nakakita ng liwanag mula sa bintana. Para itong bolang apoy o kaya isang sulo na lumulutang sa hangin. Nakayakap lang ako sa bewang ni Lolo. Nakatingin sa orasan na nakasabit sa isang pader ng kwarto. Lumipas ang ilang minuto na ganun lang ang posisyon namin. Hindi kami kumikibo. Hindi halos gumagalaw sapagkat ayaw namin makagawa ng kahit anumang ingay. Pero sa katahimikan, bigla kaming nakarinig ng kakaibang ingay mula sa labas. Kasabay ng pag-alulong ng mga aso. Nakakatakot. Tila malaking ibon na may boses na napakalakas. Maihahalin tulad ito sa iyak ng sanggol. O kaya naman sa boses ng babaeng humihingi ng tulog sa hindi kalayuan. Tinakpan ko ang tenga ko. Sa buong buhay ko noon, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong ingay. Hanggang sa ilang sandali pa unti-unting humihina ang tunog na naririnig namin. Yung liwanag na nakikita ko sa labas ng tahanan. Unti-unti na rin nawawala. Papalayo na din ang mga yabag ng kabayo sa tahanan. Napatingin ako sa orasan na nasa pader. 7:00 na pala ng gabi. Iniwan ako ni Lolo na nakaupo sa sahig. Nakatulala. Nangingilid ang luha dahil sa takot. Susunod pa sana ako dahil ayaw kong malayo sa kanya. Sisilipin ko muna ang labas. Sisiguraduhin ko muna na wala na sila. Pulong ni Lolo Mario. Tumango ako at sinundan ng tingin si Lolo. Pumunta siya ng bintana at bahagyang sumilip sa dulo nito. Palipat-lipat at nang dahil wala namang nakita, binuksan na niya ang ilaw ng tahanan. Doon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Pero wala pa ring imik si Lolo Mario. Bagkus dumiretso lang ito sa kusina at nagsandok ng kanin at ulam. Tinulungan ko na lamang siya sa paghahanda ng hapagkainan.
Natakot ka ba po? Tanong sa akin ni Lolo Mario habang kumakain ng hapunan. Tumango naman ako at sinabing, ayos lang naman po, Kulo. Pero sa totoo lang po, natakot talaga ako sa mga narinig at nakita ko kanina eh. Pwede niyo po bang ikwento sa akin, Lo? Ano po ba ang mga yun? Tanong ko kay Lolo. Ikwinento naman sa akin ni Lolo kung ano ang nangyari. Mga kakaibang nilalang yun na po. Ang mga yabag na narinig mo na mula sa kabayo, galing yon sa tikbalang. Yung maliwanag namang apoy ay isang santelmo. At yung ibon namang narinig mo, ang tawag doon ay tigmamanukan. Lahat ng mga nilalang na ito ang kinakatakutan ng buong baryo. Nagsimula silang magparamdam noong isang araw. May mga grupo ng mga turista na nais makapasok sa isang kuweba. Sa harap ng isang talon na kasalukuyang nasa gitna ng kagubatan. Pero isa sa kanila ang biglang nawala. Pero ayon sa sabi-sabi ng mga tao, sumama ang nawawalang turista sa akala niyang magandang kabayo. Pero lingid sa kaalaman niya, isa pala itong tikbalang na nagbabalat kayo para maligaw ang mga tao mapangahas na pumapasok sa kagubatan. Simula noon, palagi nang may nagpapakitang santelmo sa gubat. Ang sabi nila, kaluluwa daw ito ng babaeng nawala sa gubat na naghahanap ng hustisya. Hindi pa rin matanggap ang pagkamatay niya. Palagi nitong hinahanap ang katawan, kasama ang tikbalang. Ito ay nangyayari tuwing sasapit ang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Oras kung kailan namatay yung babaeng yon. At dahil sa takot, nagtatago na lang ang lahat ng taga-baryo sa tahanan ng ganong oras. Paliwanag ni Lolo Mario. Bigla akong kinilabutan sa kwento ni Lolo. Tila hindi ko malunok ang pagkaing nasa bibig ko. Elo, ano naman po yung ibong narinig natin kanina? Nakakatakot po yun, Lo. Para kasi siyang umiiyak na babae nagmamakaawa. Tanong ko kay Lolo. Tigmamanukan yun na po. Ang pinakakinakatakutan ng mga tao dito sa ating baryo. Pero mas nakakatakot pa ito sa tikbalang at santelmo. Tugon ni Lolo Mario. Kinakatakutan? Bakit naman, Pulo? Muli kong tanong sa kanya. Dahil ito ay nagdadala ng kamalasan sa aming baryo. Bad omen kung tawagin ng mga taga dito. Sa tuwing lalabas ang ibong yon at tutunog na tila babaeng umiiyak. Kinabukasan may isang mamamatay na taga-baryo. Ayon sa sabi-sabi, kumukuha ito ng kaluluwa ng mga taong nais silang kunin. Kaya pag narinig nila ito sa gabi, kaagad silang nag-aalay ng dugo ng hayop sa kagubatan. Dahil pag hindi ito nagawa ng mga tao dito, kinabukasan, siguradong may isang buhay na namang mawawala. Tugon ni Lolo Mario. Ibig sabihin, Pulo, mamaya mag-aalay tayo ng dugo ng hayop? Tanong ko sa kanya. Tumango lamang si Lolo habang nililigpit ang pinagkainan. Naiwan ako sa lamesa habang nagpapatuloy sa pagkain. Nakahanda naman sa kulungan ng mga manok na iaalay ko mamaya. Lagi akong nakahanda kung sakaling mangyari ang bagay na ito.
Wika ni Lolo Mario. Lo, may tanong lang po ko. Yung tikbalang at santel mo kanina, natural lang po ba na umiikot dito sa bahay? Naghahanap ba sila na magiging tahanan nila? Tanong ko kay Lolo. Hindi po. Siguro nakaamoy sila ng bagong salta sa baryo. Naghahanap sila ng bagong bibiktimahin at pagkatapos, ililigaw ito ng tikbalang at isasama ng San Telmo sa paghahanap sa nawawalang katawan. Tugon ni Lolo Mario. Lalo akong kinilabutan sapagkat ako pala ang nais ng mga nilalang. Hanggang sa naalala ko ang tigmamanukan, lumalabas lamang ito kung may mamamatay. Lo, sasama po ako sa pag-aalay mamaya. Ayoko pong maiwan dito sa bahay. Baka balikan ako ng tikbalang. Wika ko kay Lolo. Tumango naman ito at maya-maya pa, nakarinig na kami ng ingay ng mga tao. Maaninag mula sa bintana ang liwanag ng dala nilang sulo. Sumilip si Lolo sa bintana bago niya binuksan ang pintuan. Pagkabukas, sumunod ako sa kanya. Kitang-kita ko ang kumpol ng mga tao na may dalang buhay na manok. Iaalay din siguro nila ito sa kagubatan. Nakita kong papalapit sa bahay ang isang matangkad na lalaki. May hawak itong sulo sa kaliwa. Itak naman ang nasa kanan. Si Norman. Nagmamadali itong lumapit kay Lolo. Tatay Mario, kamusta po dito? Sasama po ba kayo sa pag-aalay? Tanong ni Norman kay Lolo Mario. Nag-iikot ang tikbalang at San Telmo dito sa bahay namin. Kaya kailangan kong isama ang apo ko dahil baka siya ang pakay ng mga yon. Tugon ni Lolo Mario. Naku, baka mabango siya sa mga nilalang na yun. Kailangan natin siyang sabuyan ng asin. Siya din dapat ang mag-alay ng dugo ng manok sa gubat. Wala na kayong problema, tay. Ililigtas natin ang apo niyo. Tugon ni Norman. Naglakad si Lolo papasok ng tahanan. Kinuha nito ang itak sa kusina. Dumiretso sa isang maliit na kabinet at may kinuhang susi. Sumunod ako sa kanya pero huminto muna ako sa pintuan. Muli kong tinignan ang kumpol ng mga tao. Sinilip ko rin ang lalaking kausap ni Lolo kanina. Kahit malaki ang katawan nito, kitang-kita pa rin sa kanya ang takot. Hanggang sa napalingon ako kay Lolo. Nang marinig ko ang iyak ng manok niya, nakita kong kinuha ni Lolo ito sa kulungan at inilabas hawak ang mga paa. Lumabas ka na dyan, Kaloy. Kailangan mong sumama. Wika ni Lolo Mario. Kaagad ko naman siyang sinunod at lumabas sa pintuan. Sinarado na ni Lolo ang tahanan. Tsaka ako hinawakan sa aking kaliwang kamay. Walang dalang sulo si Lolo dahil ang manok at itak ang dala niya ngayong gabi. Sumabay sa paglalakad namin si Norman hanggang sa makalapit na kami sa kumpol ng mga tao. May mga matatanda, binata at dalaga. Meron din ibang mga kabataan. Sa tansya ko, tila buong baryo ang sumama ng gabing yon. Lahat sila halos hindi maalis ang tingin sa akin. Siguro'y naninibago lang sila
Dahil bagong salta lamang ako sa lugar. May kausap si Lolo. Tila mas matanda pa ito sa kanya at meron itong tungkod. Hanggang sa narinig niya ang isa sa mga taga doon. Tinawag niya ang matanda sa pangalang Apo Magno. Makikita sa mga muka at kilos nila na seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Mapapansin pa rin sa mukha ng mga taga roon ang takot. Siya ba ang kasama mo kanina, Mario? Tanong ni Apo Magno, kasabay ng pagtitig sa akin. Oho, Apo Magno. Bago lamang siya sa baryo. Anak siya ni Rebecca. Sa palagay mo po ba, siya ang habol ng mga engkantong yon? Tugon ni Lolo Mario. Posible yon, Mario. Alam naman natin na mabango sa pang-amoy ng mga engkanto ang mga bagong salta sa lugar. Lalo na kung bata. Pero wag kang mag-alala, Mario. Ililigtas natin ang apo mo. Tugon ni Apo Magno. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Pero pinili ko pa ding magtiwala sa kanila. Nagsimula nang maglakad ang lahat papunta sa kagubatan. Gamit ang liwanag mula sa sulo. Napakalamig ng paligid. Nakakatakot ang kadiliman. Tila anong oras ay susugurin kami ng kakaibang nilalang. Pagkarating namin sa gitna ng kagubatan, natanaw namin sa hindi kalayuan ng maliit na tila korteng balon. Pagkarating namin doon, pinalibutan ito ng mga tao. Nagsindi ng kandila ang mga kababaihan paikot sa balong yon. Pumunta sa gitna si Apo Magno. Nag-alay ng dasal at simpleng ritual. Pagkatapos nun, tinawag naman ako ni Apo Magno. Nakatingin ako kay Lolo at tumango lamang ito. Tila nagpapahiwatig na sundin ko lang si Apo Magno. Paglapit ko, nakatingin ang lahat sa akin. Pinagmasdan ko rin sila. Nang oras na ito naghahalo na ang nararamdaman ko. Hanggang sa nilapat ng matanda ang kamay sa ulo ko. May mga kataga itong binitawan. Hindi ko naman yun naintindihan. Dahil nasa ibang lengguwahe. Mario, paduguan mo na ang manok mo. At ang unang dugong papatak, ipahid mo sa noo ng iyong apo. Pagkatapos, hayaan mo siyang magpatak ng dugo sa palibot ng balon. Wika ni Apo Magno. Tumangulang si Lolo at lumapit sa amin. Seryoso ang muka. Ginilitan niya ang leeg ng manok gamit ng itak. At pumatak sa lupa ang dugo nito. Sinalo ng matanda ang unang patak gamit ang daliri. Ipinahid niya sa noo ko. Pinorma na hugis krus. At pagkatapos, ang natitirang dugo ay pinatulo ko sa palibot ng palong yon. Nagulat naman ako sa pagsaboy ng asin ng mga tao sa akin. Napapikit na lang ako hanggang sa matapos. Sunod-sunod na rin ang mga taong nag-aalay ng dugo ng manok sa balon. Matapos ang pag-aalay, nagdesisyon ang lahat na magsiuwian na. Habang naglalakad pa uwi, bigla silang kinilabutan dahil sa biglaang pag-iyak ng ibong tigmamanukan.
Kaagad namang niyakap ng matatanda ang mga anak. Gayon din ang mga sobrang tandang kasama. Maya-maya pa, biglang may sumigaw sa bandang likuran. Diyos ka! Iniwan kong mag-isa sa bahay si Inang. Wika ng babae na sa tansya ko. 50 anyos na ito at ang pangalan niya ay Aling Nona. Dahil doon, nagsitakbuhan ang mga kalalakihan sa tahanan nito. Iilan lamang ang naiwan. Habang kami naman ni Lolo, nagpatuloy lang sa paglalakad kasama ang ibang naroon. Hindi po ba tayo sasabay sa kanila, Lo? Tanong ko kay Lolo. Tumingala ako sa kanya. Kita sa mukha ni Lolo ang pagkabahala. Hinigpitan palalo ni Lolo Mario ang paghawak sa akin. Lalo na nang marinig namin ng malakas na sigaw ni Aling Nona. Diyos ko, Inang! Bakit si Inang pa? Sigaw ni Aling Nona. Naririnig namin ito kahit medyo may kalayuan ang tahan ng matanda sa amin. Lalo kaming kinilabutan. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Kaya mas binabuti na lamang ni Lolo na lumayo. Nagmamadali na kami makauwi ng tahanan. Kasama namin ang 5 kalalakihan. Pati na rin ang mga asawa at anak ng mga ito. Mas binilisan pa namin ang paglalakad. Dahil baka kung ano pang nilalang ang makasalubong namin sa daraanan. Pero hindi pa kami nakakalayo. Bigla na lamang naming narinig ang huni ng ibong tigmamanukan. Nagulat kaming lahat sapagkat sobrang lapit lang sa amin ang tinig. Naririnig din namin ang pagaspas na malaking pakpak at huning tila pag-iyak ng isang babaeng umieko sa buong paligid. Umiikot lang ito at hindi umaalis. Humahalo ang pagtangis ni Aling Nona at nakakabinging tinig ng nilalang. Napayakap ako kay Lolo. Ganon din ang reaksyon ng mga batang kasama namin ng gabing yun. Pero imbis na huminto ang mga kalalakihan sa paglalakad, mas lalo pa nilang binilisan. Halos hilahin na ako ni Lolo para kahit papano makalapit na kami sa tahanan. Ilang hakbang na lamang ang layo namin sa isang bahay na malapit. Biglang napatigil sa paglalakad ang lalaking nasa harapan na tinatawag nilang Tata Isko. Nakarinig siya ng ungol na tila galit na aso. Itinaas si Tata Isko ang kanang kamay. Pinahinto niya kami sa paglalakad. Kaagad naman kaming huminto at nakiramdam sa paligid. Bakit ka huminto sa paglalakad, Isko? Tanong ni Aling Delia. Kaagad namang tumugon si Tata Isko. May nakamasid sa atin. Kanina pa tayo sinusundan. Dahil sa sinabi ni Tata Isko, inihanda na ng mga kalalakihan ng mga itak. Niyakap naman ng mga kababaihan ng anak. Bigla naman naming narinig ang tigmamanukan. At sa pagkakataong yon, sobrang lapit na nito sa amin. Tatay Mario, pumagit na kayo ng apo nyo. Hindi ang tigmamanukan ang dapat nating katakutan, kundi ang mga nilalang na nasa dilim ngayon. Para silang malalaking hayop. Mabangos sa kanila ang amoy ng dugo ng apo mo. Dahil dayo lamang siya sa lugar. Malamang,
Siya ang pakay ng mga sumusunod sa atin. Babala ni Tata Isko. Napaatras kami ni Lolo Mario hanggang sa napunta kami sa gitna. Pinalibutan kami ng mga kalalakihang may dalang sulo at itak. Kasama ko ang mga batang kanina pa umiiyak. Isa sa kasama naming babae ang naghagis ng sulo sa hindi kalayuan. Nagliwanag sa lugar kung saan niya ito hinagis. Nagulat at napasigaw kami nang makita namin na tila may malalaking aso nakatingin sa amin. Nagpapaga ang mga mata at nanlilisik. Napakalaki ng mga pangil habang ang mga laway nila tumutulo na tila natatakam. Lalo pang lumakas ang iyakan ng mga batang kasama ko. Umiiyak na din ako ng mga oras na yon. Pero kailangan kong tatagan ng loob. Ayokong matalo ng takot. Makinig kayo sa akin. Ilang hakbang na lang mula dito ang bahay ni Aling Cora. Kailangan madala natin doon ng ligtas ang mga bata. Sigaw ni Tata Isko. Pero paano po, Tata Isko? Kita mo naman napapalibutan na tayo ng mga aswang na yan eh. Baka mapahamak lang ang mga bata. Wika ng binatang nasa likuran. Mas delikado kung nandito pa sila sa labas. Lalo na't nandito pa ang apo ni Lolo Mario. Paano kung lusubin nila tayo bigla? Kaya mo bang depensahan lahat ng batang kasama natin ngayon? Tugon ni Tata Isko. Tumahimik bigla ang lahat. Walang gustong sumagot kay Tata Isko. Lahat sila ay di ko mambibig. Bawat isa ay nagpapakiramdaman at nag-iisip kung paano nila malalayo ang mga bata. Biglang tumakbo ang isang binata at may dalang sulo. Hinarap nito ang mga dambuhalang aso. Ako ang harapin nyo. Huwag na ang mga batang kasama namin. Wika ni Greg. Anong ginagawa mo, Greg? Umalis ka dyan. Nababaliw ka na ba? Gusto mo na bang mamatay? Tanong ni Aling Delia. Protektahan niyo si Greg. Madali. Tapos kayong mga kababaihan, tumakbo kagad kayo at pumunta sa tahanan ni Aling Cora. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito. Sigaw ni Tata Isko. Kagad naman nilang naintindihan ang nais ipahiwatig ni Tata Isko. Tinatakot ng mga kalalakihan ng mga aswang gamit ang kanilang sulo. Habang ang ilang kababaihan naman, mga bata, at ilang mga binata at dalaga, nagsitakbuhan na para marating ang tahanan ni Aling Cora. Ginugulo ng mga kalalakihan ng mga aswang para mahati ang atensyon ng mga ito. Kaagad namang pinapasok ni Aling Cora ang mga kasama namin. Pero nanatili lang ako sa tabi ni Lolo. Sumama ka na sa kanila po. Iligtas mo ang sarili mo. Wika ni Lolo Mario. Pero patuloy lang ako sa pagyakap. Habang siya na may pilit akong tinatanggal sa pagkakayakap ko. Ayoko po. Ayokong iwan ka dito, Lolo. Kung aalis ako, dapat kasama ka. Tugon ko sa kanya habang umiiyak. Nagulat kami dahil biglang nagsigawan ang mga kalalakihan. Nakarinig kami ng isang malakas na tila sigaw ng galit na aso. Nakita na lang namin na nakatihaya na sa lupa si Tata Isko.
Nakikipagbuno na ito sa mga nilalang. Iniharang ni Tata Isko ang itak para hindi maabot ng aswang ang muka. Puno na ng galos at kalmot ang matanda mula sa matutulis na kuko ng aswang. Nakita ito ng mga kalalakihan na tinaga ang aswang hanggang sa natumba ito sa lupa. Kitang-kita ng mga mata ko ang pangyayari. Hindi ako halos makakilos sa mga nasaksihan. Hindi ko maigalaw ang mga paa. Hanggang sa hindi ko namalayang binubuhat na pala ako ng isang matandang babae palayo sa lolo ko. Nang makabalik ako sa ulirat, doon ko pa lamang napagtanto na nahiwalay na pala ako kay lolo. Nagwala ako ng gabing yon. Ayokong iwan si lolo sa ganoong sitwasyon. Ayokong may masamang mangyari sa kanya. Ayoko! Ayoko! Huwag niyo po ako ilayo kay lolo! Lolo! Sigaw ko habang umiiyak. Pero wala na akong magawa. Malapit na kami kina Aling Cora. Ilang hakbang na lang para makarating kami sa pintuan ng bahay ni Aling Cora. Nagulat kami dahil may biglang humarang sa amin na isang aswang. Ibinaba ako ng Aling Kumarga sa akin. Napatras ito. Biglang tumakbo at iniwan ako nakaharap ang aswang. Habang magkatitigan kami ng aswang, nakikipagbuno pa rin ang mga kalalakihan sa mga nilalang. Kasama na doon si lolo. Gamit ang itak, kaya naman itong makipagsabayan para maubos ang mga nilalang. Magkahalo na ang mga dugo sa lupa. Mula sa mga sugatan at patay na aswang. At mga taong kayang magbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Tumingin ako sa nakararami. Pero walang nakakita sa akin. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Hindi ko maigalaw kahit nais kong tumakbo ng mabilis papalayo. Muling tumulo ang mga luha ko habang pinagmamasdan ang nagbabagang mata ng nilalang na nasa harapan ko. Nais kong sumigaw, pero walang salitang lumalabas sa bibig ko. Pinipilit kong magsalita pero hindi ko magawa. Lumingon muli ako kay lolo. Habang patuloy lamang na tumutulo ang luha sa aking mga mata. Sa pagkakataong yon, napansin ako ni lolo. Kaloy! Ako ang harapin mong aswang ka! Huwag mong saktan ang apo ko! Sigaw ni Lolo Mario. Sabay takbo habang dala ang itak na puno ng bahid ng dugo ng aswang. Pero habang papalapit, nasubsob ito sa lupa matapos talunan mula sa likod ng aswang. Pinagkakalmot ng nilalang ang likod ni lolo. Kitang-kita ko kung paano siya pahirapan ng aswang ng mga oras na yon. Duguan na ang likuran nito. Mabuti na lang. Nakalapit pa ang ika-ikang si Tata Isko. Tinaga sa leeg ang aswang. Gumulong ang ulo ng aswang sa lupa at bumagsak ang katawan nito sa likod ni lolo. Pagkatapos, bigla itong naging abo. Napalingon ako muli sa aswang na nasa harapan ko. Nagulat ako nang bigla nito akong talunan. Napatakip na lang ako ng ulo. Napaupo sa lupa. Pero nakarinig ako ng malakas na hampas at ungol ng isang naghihingalong aswang. Pagtingin ko sa nilalang na nasa harapan ko, nangingisay na ito at biglang naging abo. Napalingon ako sa taong nagligtas sa akin. Pagtingala ko,
Nakita ko ang mukha ni Papa. May dala itong itim na bagay na mukhang latigo. Natuwa ako nang makita si Papa. Niyakap ko ito. Tinuro ang nakadapa ng si Lolo Mario. Si Papa na ang bahala dito, anak. Isuot mo ito. Wika ni Papa. May pinasuot ito sa akin na kwintas na bawang sa leeg. Nasa pintuan ng bahay ni Aling Cora ang mama mo, Kaloy. Dalian mo na. Pumunta ka na doon. Dagdag ni Tatay Carlos. Napatingin ako sa pintuan ng bahay ni Aling Cora. Naroon nga si Mama. Kaya napatakbo ko ng walang takot. Malaki ang tiwala ko kay Papa. May tiwala din ako sa bagay na sinabit niya sa leg ko. Walang lingon-lingon. Nakarating na ako sa pintuan ni Aling Cora. Niyakap ko ng mahigpit si Mama. Pinanood na lang namin si Papa. Sa kada paglapit nito, napapaatras ang mga aswang sa kanya. Hanggang sa hinampas ni Papa ang hawak na latigo. Ang sabi naman ni Mama, isa itong puntot page. Kada may matatamaan si Papa ng latigo, bigla itong nagiging abo at naglalaho. Dahil sa takot ng mga aswang, nagsitakbuhan sila papalayo sa lugar. Iniwan ang mga kalalakihang sugatan. Nawala na rin ang huni ng tigmamanukan. At ang maingay na gabi, napalitan na ng tunog ng mga kuliglig. Halos mag-uumaga na nang matapos ang madugong engkwentro ng mga tao sa mga aswang. Lahat ng sugatan dinala kay Apo Magno para magamot ang mga sugat. Kasama din doon ang lolo ko at ilang mga kalalakihang sugatan. Doon ko lang nalamang manggagamot pala si Apo Magno. Mabuti na lang at walang nasawi sa kanila. Magpas hanggang ngayon, naaalala ko pa din ang nangyari. Kung hindi dumating si Tatay Carlos na mga oras na yon, siguradong wala na ako. Mas madaming buhay ang nasawi. Pangalawang buhay ko na ito na dapat pagkaingatan. Mga katombi, heads up lang. Yung susunod na kwento ay galing kay JD, o mas kilala bilang Ninuno. Kwentong Bayan at Pintados. Binigyan niya ako ng dating storya. Naghahanap pa lang ako ng regular writer ko para sa channel natin, mga katombi. Sana pakinggan niyo pa rin ang kwento. Para sa mga hindi nakakaalam, kaibigan ko si ang Ninuno at ang Pinuno. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Nang mga panahong ito, nakatira si Angelo sa tiyuhi na si Tio Kaloy, kasama ang kapatid na si Banjo. Maagang naulila sa mga magulang dahil sa isang malagim na trahedya. Nasa edad 15 si Angelo nang salakayin sila ng mga rebelde. Napilitang tumakas ang dalawang pinata hanggang sa makarating sila sa bayan ng Calatrava, kung saan nakatira ang nag-iisang kapatid ng ina. Isang kilalang manggagamot sa bayan si Tio Kaloy. Kaya hindi nahirapan si Angelo na hanapin ito. Simula noon ay kinupkop na sila ng tiyuhin. Matandang binata na si Tio Kaloy. Hindi na nakapag-asawa dahil itinuon ng atensyon sa pagtulong sa ibang tao. Mahusay ito sa larangan ng panggagamot ng kulam, parang, at maging ang mga kaso ng nayanggaw.
kayang-kaya niyang pagalingin. Labis na hinahangaan ni Angelo ang kakayanan ng tiyuhin. Kaya pinili nitong matuto ng mga kaalaman sa panggagamot. Hindi naman ito pinagdamot ni Tio Kaloy. Sa katunayan, nakikitaan niya ng kakaibang bilis sa pagkatuto ang binata. Kaya sa edad na 17, naging mahusay na manggagamot na si Angelo. Isa sa unang pasyente niya ang dalagang kamag-aral. Nasa kalagitnaan sila ng klase ng mga sandaling iyon. Bigla itong tumayo at nangisay. Nagulat naman ang iba pa nilang kasama sa loob ng silid. Kaya kagad din nagtakbuhan ng mga ito palabas. Tanging si Angelo lang ang naiwan at ang binabaing guro. Wala ding maitulong ang guro dahil natataranta na ito at kulang na lang ay tumakbo sa loob ng silid. Sir, kung pwede lang po huminahon kayo. Wala pong may tutulong ang ginagawa niyo eh. Wika ni Angelo. Kagad itong naglabas ng langis at libreta. Kasabay ng pagsuot ng medalyon ng Satur Coronados. Ito ang unang gamit na pinagkaloob ng tiyuhin. At naging matagumpay ang pinata sa pagdedebosyon nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Satur Coronados ay isang uri ng medalyon. Balot ng mga dasal, pandigma at proteksyon. Kadalasan itong ginagamit sa kumbate espiritual at maging sa pisikal. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng silid. Kaya hinawi ni Angelo ang mga upuan para magkaroon ito ng sapat na espasyo sa gagawing pagpapalayas sa kung anumang elemento o nilalang na sumapi sa kaklase. Walang kaalam-alam ang lahat sa kanyang paaralan na may kakayanang manggamot si Angelo. Kaya laking pagtataka ng mga nanonood kung ano ang ginagawa ng pinata kasama ang sinasaniban. May ilang guro pa ang nagsabi na lumabas ito at baka sa kanya lumipat ang sapi. Pero tinitigan lang sila ni Angelo at nagsalita. Kung lilipat man yan, hindi sa akin. Kaya lumayo kayo sa sinasaniban. Tugon ni Angelo. Alam ng binata na ang sumanib sa kaklase. Isang uri ng elementong may kakayanang pasukin ng katawan ni naman. Lalo na kung mahina ang pananampalataya. Naglakad paikot si Angelo sa kaklase na nooy nakatayo pa rin. Bagaman hindi kumikilos. Kitang-kita ng pinata ang panlilisik ng mga mata ng dalaga. Nginitian niya lang ito at nagsimulang mag-usal ng dasal na pamako. Matapos yon, inilipat niya ang palad sa noo ng kaklase at inutusan itong umupo. Sumunod naman ang sinasapian at nang makaupo na ito, sinimula ni Angelo ang pagtatanong. Pambihira oh. Nasa kasarapan pa naman ako nang pakikinig sa teacher ko. May ikisali ka? Sino ka? At anong kailangan mo sa babaeng to? Tanong ni Angelo. Tumawa ng malakas ang kaklase at nangilabot ang lahat ng nakikiusyoso dahil boses lalaki ang lumalabas sa dalaga. Hindi pa ba malinaw? Napasok ko ang katawang ito. Ang ibig sabihin, pagmamay-ari ko na ang kaluluwa ng dalagang ito. Tugon ng nakasanib. Pagmamay-ari. Kailan pa nangyaring naging pagmamay-ari ng mga kagaya mo ang mga kaluluwang nabibilang sa kaharian ng Diyos? Muling tanong ni Angelo. Dito na nagsimulang magpumiglas ang dalaga. Kaya nagusalang pinata sa hintuturo. Idinikit ito sa dibdib ng dalaga. Biglang napahiyaw ang nilalang na nasa loob ng katawan
at muling nagsalita. Walang hiya ka. Sino ka ba sa akala mo? Magpakita ka. Wika ng nakasanib. Hindi na mahalaga kung sino ako. Pero isang bagay lang ang gusto kong gawin mo ngayon. Umalis ka sa katawan ng dalagang to. Kung hindi, patuloy kitang paparusahan. Tugon ni Angelo. Alam niya na isang mahinang uri ng elemento ang nasa katawan ng dalaga. Kaya panatag itong madali niya itong magagapi. At para mapaamin, pinahirapan ni Angelo ng husto ang elemento. Halos hindi na ito makapagsalita dahil sa tindi ng pahirap ng binata. Hanggang sa napilitan na itong aminin ang pakay sa dalaga. Hindi ko maaaring iwanan ang kaluluwang ito. Naipangako ng mga magulang niya ang dalagang ito sa aking Panginoon. Napagutusan lang akong kolektahin ang kaluluwa niya bilang kabayaran sa kanilang kahilingan. Wika ng elemento. Nanlaki ang mga mata ni Angelo dahil sa mga narinig. Lingid sa kaalaman ng binata na papunta na pala sa eskwelahan ang mga magulang ng dalaga. Noong una nagalit pa ang mga ito sa binata dahil hindi nila alam ang nangyayari. Pero nang tumayo si Angelo at kinumpronta ang mga ito, nagmistulang basang tuta ang mag-asawa. Anong ginagawa mo sa anak namin? Bakit ganyan ang itsura niyan? Wika ng ama ng dalaga. Tinitigan ito ng masama ni Angelo at nagsalita. Ikaw ang dapat kong tanungin kung ano ang ginagawa mo. Bakit mo sinangla ang kaluluwa ng anak mo sa demonyo? Anong karapatan mo para gawin yun? Tanong ni Angelo. Nagulat ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng binata. Hindi nakapagsalita ang mga magulang ng dalaga dahil alam nilang totoo ang sinasabi ni Angelo. Pero nagawa pa ding magsinungaling ng ina ng dalaga tungkol dito. Anong isinangla? Ikaw bata ka. Ipatawag mo ang mga magulang mo at kakausapin namin kasama ang prinsipal. Wika ng ina ng dalaga. Ngumiti lang si Angelo at binaling ang atensyon sa pasyente. Muli nitong diniin ang hintuturo sa dibdib ng dalaga at nagsalita. Sabihin mo ang lahat. Kung ayaw mong tustahin kita sa katawan ng dalagang to. Wika ni Angelo. Nanlaki ang mga mata ng magulang ng dalaga nang sabihin ito ang totoong nangyari. Dito napag-alaman ng binata na mga antikristo ang magulang ng kaklase. Mas lalong naengganyo si Angelo sa ginawang panggagamot. Kaagad nitong ginilitan ng nilalang na nakasanib. At ilang sandali lang ay nanumbalik na ang kamalayan ng dalaga. Nagtataka ito sa mga nangyayari at kung bakit naroon ang mga magulang. Ipinaliwanag ni Angelo ang naganap. Pero bago pa man lumabas ng silid si Angelo, binalaan siya ng ama ng dalaga. Hindi pa tayo tapos. Sa susunod na magkita tayo, ikaw na ang mamamatay. Banta nito. Nilingon ni Angelo ang ama ng kaklase at sinabing, "Huwag ko ako ang takutin mo dahil kahit anong gawin mo, hindi ako masisindak tanda." Tugon ni Angelo. Pailing-iling pa itong naglakad palabas ng silid. Pero sa isipan ni Angelo, isa itong malaking banta na maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Dali-daling umuwi si Angelo at sinabi sa tiyuhin ang nangyari. Natuwa naman ito sa sinabi ng binata. Masaya siyang matagumpay na nakapanggamot ang pamangkin. Mabuti naman at nagawa mo ang mga itinuro ko. Sana matagal mo nang ginawa yan.
Dahil talagang kailangan ng mundo ang mga kagaya mo, Angelo. Wika ni Tio Kaloy. Oo nga po eh. Pero alam mo ba Tio, pamilya pala ng Antikristo yung nakalaban ko. Binantaan pa nga ako ng tatay ng pasyente ko eh. Ang sabi sa akin, ako na daw ang susunod na mamamatay kapag nagkita kami. Tugon ni Angelo. O ano sinabi mo? Natakot ka ba? Tanong ni Tio Kaloy. Tumawa ng malakas si Angelo. Naglakad dito papunta sa kusina. Sandali lang ho, Tio. Nagugutom na po ako eh. Tsaka bakit naman ako matatakot dun? Alam ko namang kakayanin ko sila kung sakali. Wika ni Angelo. Pero lumapit sa kanya si Tio Kaloy at seryoso ang itsura. Kilala ko ang pamilyang tinutukoy mo, Angelo. Sila lang ang tanging pamilya sa lugar natin ng mga Antikristo. Marami na din ang napahamak na manggagamot dahil sa kanila. Tugon ng chewin. Binalaan nito ang pamangkin. Lalo pat nagsisimula pa lang ito. Alam ko naman po yun, Tio Kaloy eh. Pero mas inaalala ko, yung kaklase kong si Kyla. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga magulang niya eh. Tugon ni Angelo. Pagkatapos kumain, naghanda na muli si Angelo para pumasok sa paaralan. Umaga at tanghali ang pasok nito. Isa sa umaga, uuwi lang ito para mananghalian at babalik sa eskwelahan pagsapit ng 1:00 ng hapon. Bago lumabas ang binata ng tahanan, muli siyang tinawag ng tiyuhin at binigyan ng sanga. Ano naman po ang gamit nito, Tiyo? Tanong ni Angelo. Noon niya palang nakita ang gamit na yon, kaya nagtataka ang binata kung ano ang bagay. Yan ang kaputol na sanga ng sinukuan. Mapisang pangontra sa masamang elemento at maaari nitong proteksyonan ng sino mang may tangan. Isilid mo ito ng palihim sa bulsa ng kaklase mo. Tugon ni Tio Kaloy. Matapos maibigay ng tiyuhin ng sanga ng sinukuan, kaagad nang umalis si Angelo. Saktong paglabas ng tahanan, may dumaan na kakilala niya kaya nakisabay na ito. Pagkarating sa paaralan, tumayo ang binata sa pinto at inantay ang pagdating ng kaklaseng si Kyla. Maya-maya lang ay dumating na ito. Pasimpleng pinangga ng binata ang dalaga. Pero lingid sa kalaman nito, may sinilid sa bulsa si Angelo. Napangiti ang binata dahil nagawa niyang mailagay ng hindi nalalaman ni Kyla ang sinukuan. Kahit papano, panatag na itong walang mangyayaring masama sa kaklase. Bandang 4:00 nang matapos ang panghapon na klase, habang nag-aayos ng gamit si Angelo, nilapitan siya ni Kyla para magpasalamat. Pero kinagulat nito ang hiling ng dalaga. Salamat pala sa pagtulong mo sa akin kaninang umaga, Angelo. Pero may hiling sana ako eh. Pwede mo pa akong tulungan makatakas sa bahay namin? Tanong ni Kyla. Nanlaki ang mga mata ni Angelo nang marinig ang sinabi ng dalaga. Alam mo Kyla, medyo mahirap yung gusto mo eh. Bakit? Minamaltrato ka ba ng mga magulang mo? Tugon ni Angelo. Napayuko ang dalaga at muling nagsalita. Natatakot ako na baka gawin nila ulit sa akin yung ginawa nila dati. Nakakakilabot yung ginagawa ng mga magulang ko eh. Ayokong maging kagaya nila na sumasamba sa demonyo. Paliwanag ng dalaga. Biglang nakaramdam ng awa ang binata sa sinabi ni Kyla. Kaya inaya niya itong pumunta sa tahanan para makausap si Tio Kaloy. Babalaan na kita Kyla. Baka hindi pumayag ang tiyuhin ko sa hiling mo.
Ayon sa kanya, kilala niya ang pamilya mo eh. Magiging malaking problema kung sakaling babanggain namin sila. Wika ni Angelo. Tumango lang si Kyla at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pagdating sa tahanan ni Angelo, kaagad silang sinalubong ni Tio Kaloy. Oh, may bisita ka pala. Hali kayo sa loob ng bahay na makapagmerienda. Tamang-tama, nagluto ko ng masarap na minatamis na saba. Wika ni Tio Kaloy. Kaagad namang tumuloy ang dalawa at nang lingunin ni Angelo ang tiyuhin. Nakita niya itong nag-iihip ng kung anong dasal sa hangin. Inantay ng binata ang tiyuhing makapasok ng pinto at saka bumulong. Tiyo, ano po ba yung ginawa niyo? Bakit kayo nag-iihip ng dasal sa hangin? Tanong ni Angelo. Naglagay ako ng sabulag. Nang sa ganon walang makaalam na nandito yung anak ni Esmeralda at Kintoy. Tugon ni Tio Kaloy. Nagulat si Angelo dahil kilala pala ng tiyuhi ng dalaga. Dagdag pa nito. May nakasunod sa kanila kaya nagkunwari siyang hindi niya ito kilala kanina noong dumating ang dalawa. Naupo silang tatlo sa mesa at sinimula ni Tio Kaloy ang pagtatanong. Hindi ba ikaw yung anak ni Kintoy at Esmeralda? Alam mo ba na pwedeng magdulot ng malaking gulo ang pagpunta mo dito? Lalo pat nagkaharap na ang mga magulang mo at si Angelo. Tanong ni Tio Kaloy. Pasensya na po kayo. Kung ganun po, aalis na lang ako rito. Salamat na lang, Angelo ah. Tugon ni Kyla. Pero kagad naman itong pinanggilan ni Tio Kaloy. Sandali lang. Sinabi ko lang ang mga bagay na yon para ipaalala sa iyo na pwede kang maulila sa mga mangyayari. Pero hindi ko sinabing hindi kita matutulungan. Alam ko ang pakay mo dito. Nais mong makawala sa nakaugalian ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa pamamahay ko. Angela, pansamantala matulog ka muna sa sala. Ipaubaya mo na kay Kyla ang silid mo. Wika ni Tio Kaloy. Pumayag naman si Angelo. Kinagabihan, nagmatsyag ang magtiyuhin para masiguradong hindi sila masalisihan ng mga maaaring sumugod sa tahanan. Nakaupo lang si Angelo sa gilid ng pinto nang bigla itong nakaramdam na matinding sakit ng ulo. Alam ng binata na isa itong palatandaan na may malakas na nilalang na paparating. Andito na po sila, Tiyo. Paniguradong si Kyla ang pakay nila. Wika ni Angelo. Kaagad namang tumayo si Tio Kaloy at lumabas ng tahanan. Pero laking gulat ni Angelo dahil bigla na lang tumilapon ng tiyuhin pabalik. Tio! Tio Kaloy! Kyla, magtago ka sa kwarto ko. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Wika ni Angelo. Dali-dali itong tumukot ng libreta sa bulsa para magusal ng pamproteksyon. Matapos kinuha nito ang medalyon ng Sator Coronados at lumabas ng tahanan. Nakita nitong nakatayo sa labas ng bakuran ang dalawang kalalakihan. Nakatitig ang isa sa kanya, habang yung isa naman nakayuko at nag-uusal ng mga dasal. Alam ni Angelo na mapapalaban siya ng kumbate sa pagkakataong ito. Pero yon ang malaking pagkakamali ng mga kalaban. Dahil mas gamay ng binata ang ganong pamamaraan. Dagdag pa ang unang tanga na medalyon na sobrang makapangyarihan pagdating sa dasal na panglaban. Inilabas ng binata ang libreta at naupo sa atangan ng bahay. Pinagmasdan nito ang susunod na gagawin ng mga kalalakihan
At dito na nagumpisa ang labanan. Noong una, batuhan lang na malalakas na dasal ang ginagawa ng mga ito. Pero nang maglaon, naramdaman ng binata na tila may kakaibang puwersang pinapakawalan ang mga kalaban. Dito na napatayo si Angelo at nilingon ng tiyuhin. Nakita nito na wala pa ring malay ang matanda. Kaya wala na itong magagawa kundi harapin ng mag-isa ang mga kalaban. Ilabas mo ang pamangkin namin. Kung ayaw mo mapahamak kayong lahat ng mga nakatira sa bahay na ito. Banta ng isa sa mga lalaki. Gusto niyong makuha si Kyla? Sige, subukan niyong pumasok. Hamon ng binata. Malakas ang loob ni Angelo dahil alam niyang nababalot ng napakalakas na balabal poder ang tahanan. At walang elemento na makakapasok sa lugar kung hindi pa hihintulutan ni Tio Kaloy. Humakbang ang isa sa mga kalalakihan papasok ng bakuran. At laking gulat nito nang bigla siyang tumalsik pabalik sa pinagmulan. Kinuha ni Angelo ang pagkakataong yon para mag-usal ng pangdepensa. Para maitaboy ng tuluyan ang mga kalalakihan. Nagtagumpay naman ang binata. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pagkaalis ng mga kalalakihan, kaagad nitong ginising si Tio Kaloy at kwento lahat ng nangyari. Paniguradong babalik sila. Kasama ang masigit pang malakas na puwersa. Maghanda ka, Angelo. Dahil siguradong mapapalaban tayong dalawa. Wika ni Tio Kaloy. Napakamot naman ng ulo si Angelo at sinabing, "Handa naman po ako, Tio Kaloy eh. Kayo po ba? Kamusta ang pakiramdam nyo? Mukhang napuruhan kayo ng kalaban kanina." Wika ng binata. Oo, ayos lang ako. Nawalan lang ako ng malay. Hindi ko napagandaan ang pag-atake ng isa sa kanila kanina eh. Pero napansin mo ba ang kilos nila? Hindi ba? Isa lang sa kanila ang umaatake. Tugon ni Tio Kaloy. Opo, napansin ko nga po ang ginagawa nila kanina. Pero natigil sa pagsasalita ang binata. Bigla na lang itong nakaramdam ng napakabigat na presensya sa paligid. Lumabas ng tahanan ng magtiyuhin at nanatiling nakatayo sa bakuran. Andito na ang sinasabi ko, Angelo. Kumanda ka na. Wika ni Tio Kaloy. Maya-maya nagpakita na ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na mahabang damit. Sa dibdib nito ay may nakaukit na simbolo ng demonyo. Patunay na antikristo nga ang kalaban. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matandang lalaki. Kaagad nitong sinalakay ang magtiyuhin. Napaluhod ang dalawa sa sobrang lakas ng atake ng matanda. Bagaman hindi nakakalapit ang kalaban, ramdam pa rin ng dalawa ang napakalakas na mga atake nito. Pero hindi nagpatalo ang magtiyuhin. Sabay silang nagdasal at binabato ito sa kalaban. Napapaatras ang matanda at napaluhod. Patunay na nararamdaman nito ang mga pag-atake ng magtiyuhin. Lalo pa nang sabay inangat ni Angelo at Tio Kaloy ang kamay at tinawag ang sibat ng arkanghel. Hindi pa man nila ito nabibitawan. Kaagad nang napatakbo ang matanda. Pero binitawan pa din ni Angelo ang sibat at tumama ito sa katawan ng kalaban. Sumuka ng dugo ang matanda pero pinilit pa rin makalayo sa lugar. Hahabulin pa sana ito ni Angelo pero kaagad naman siyang pinigilan ng tiyuhin. Tama na, Angelo. Nagpakilala ka na sa kanila. Hindi na nila gagalawin si Kyla. Magtiwala ka sa akin. Alam ko ang ugali ng mga yan.
At para masiguro mo ang kaligtasan ng kaklase mo, panghawakan mo ang dome niya. Ikaw ang mamahala nito. Wika ni Tio Kaloy. Sinunod ng binata ang payo ng tiyuhin. Hindi na muling ginambala ng mga kamag-anak ang dalaga. Ito ang naging simula ng kwento ni Angelo bilang manggagamot gamit ang Sator Coronados.